Our gospel this morning talks about how Jesus wants his disciples to remember that everything they do and have has its respective equivalent, no matter how big or small the things may be. Sa panahon karon, dili na bag-o sa atong pandungog kini nga pahimangno. Sa tanatong pagabuhaton, maginagmay man kini og madinagko, aduna gayud kanay makanunayong katumbas ug balos. Kining ebanghelyo karon nga kabuntagon, nagpahinumdum kanato sa atong angay pang dumdumon og pagawnunaon isip mga Kristohanon. This gospel also talks about how a person's perspectives about small things affects his perspectives to bigger and greater things. God wants us Christians to be mindful to every small things, to every small achievements, to every small pleasures in life, every small or little wealth that we have, or even small or few talents, knowledge, power, strength, and even influence. Ato ang batunan og hinumduman nga hatagag balor ang tanang mga ginagmayng butang nga gipiyal sa Ginoo kanato. Because if God can see us giving importance with all kinds of small things, piyalan usab kita sa Ginoo sa mga dinagko nga mga butang. Tanang klase sa mga dinagko nga mga butang. He will reward us with big and great achievements, with great pleasures in life. He will reward us with great wealth, great talents, knowledge, power, strength, and even with great influence towards others. God always wants us to be mindful to everything that He has given to us. In that way, we are showing God how grateful we are because He has chosen us to possess such things in life. In this world, as we continue our journey and as we grow older, we can see and discover that we can be ruled by a lot of things. But there are only two choices, God or the material possessions. Sa panahon karon, subukan palandungon pero kitang tanan are always so easy to get preoccupied with other material things that we most of the times forget that God, our supreme love, is the ultimate true meaning of life. Kita gyud mga tao ini nga kalibutan, dali ra man gud kayo ta matabunan, dali ra kayo ta kanang mas ma-occupy bitaw mas ma-preoccupy bitaw ta sa mga butang ini nga kalibutan, mas mapauna pa nato ang atong pag-eskwela, ang atong mga trabaho, ang mga butang nga nakahatag natong kalipay nining kalibutan without really thinking nga kining tanan mga butang piniyal ra man ni sa Ginoo kanato. Jesus claims that our hearts must be filled with God's love, or else we will be filled with the love for something else. Let us take time and assess ourselves. Am I being preoccupied with the worldly materials? Am I neglecting things that God wants me to do? Natarong baka na ako gamit ang mga ginagmayng butang nga pinilian sa Ginoo kanato. Mas nauna bagid kaha nato ang mga butang niini nga kalibutan. Sa ginagmay nato nga pag-excuse sa atong kagalingon towards serving God, ato bakang nahunaunaan nga nadaog na kita sa atong kagustuhan nga unahon kining mga kalibutanong kalipay. Sa isa-isa ka adlaw nga pag-excuse nato sa dili sa kumusimba kay naa sa ko'y unang buhaton. Nahununaan baka nato nga nadaog kita sa mga kalibutanong butang. Nahununaan baka nato nga napadaplin na nato si God sa atong kinabuhi. It is true and very common nowadays. Kinsa man say mo piyal ug mosalig ka nato sa mga dinagko nga mga butang. Kung sa mga ginagmay pa lang, wala na nato na mao ang paggamit
ug ang pag-atiman niini. Excelling academically. As a student, garnering lot of things and achievements at school. Piniyal ra kana sa Ginoo kanato. Ang tanan ninyong kahibalo mga students, pahulam ra kana sa Ginoo. Dili na imuha lamang nga kahibalo. Kita nga maayo sa mga nagkalanlain natong mga trabaho, maka-receive pag ginagmay nga recognition and appreciation. Dili na ato lamang, piniyal ra kana sa Ginoo kanato. And the people who are financially capable or has wealth are not theirs to begin with, for they are only God's stewards of His wealth and things from His kingdom. Walay ato ang mga panag-iyahan ining kalibutana. Tanan kini pahulam lamang sa Ginoo kanato. God is omnipotent. God is all might and power. God is love. And God is everything. But if God is omnipotent and everything, why does God often starts to give us with small things in life? Kung si God omnipotent or makagahom sa tanan, ngano kang mga ginagmayng mga butang maniyang iunag piyal kanato? Why not diritso dinagko? Ngano kaha? That is because God wants us to learn that every small things matters. Every great things comes from a humble beginning. God wants us to appreciate and value small things in life. Atong masinati og nadungog sa atong ebanghelyo karon ng kabuntagon sa Lucas kapitulo 16 sa bersikulo 10, si Kristo nag-ingon, kung kinsa katong kasaligan sa gagmayng butang, kasaligan usab sa dagkong mga butang. Ug kinsa katong limbungan sa gagmayng mga butang, limbungan usab sa mga dinagko. Tanang butang ni ining kalibutan, angay lamang nga sugdan sa ginagmayng mga butang, aron ato ang ma-assess atong mga kaugalingon, kung angayan batang piyalan sa mga dinagko nga mga butang. Let us remember that God is omnipotent. Let us remember that God values and sees our hearts. Let us remember that God is happy and all kung kitang tanan Kristohanon, piniyalan, muhatag og balor sa mga ginagmayng mga butang. And God would willingly reward us with greater things in life. Mao kini itong ebanghelyo ug dalaygon ng atong Dios.